ng mga ililigtas na mga Israelita, ang mga Hudyo, di po ba? He was rejected. Ito may mga alagad siya na kanyang kinumisyon para to preach the kingdom of God. So ngayon, ang mga alagad din po, ang mga disciples of the Lord during the time are also persecuted. Sabi na ibigyawalan sila sa mga sinagoga. At ngayon yung sila'y papatayin. Tulad ng mga propeta ng unang panahon na pinagpapatay, persecuted. At ang mga alagad din, yan, nararanasan po. Si Pedro nga po, di ba, ipinapo sa krus ang patiwarik. Ano po? Ipinapo sa krus ng patiwarik. Talagang siya na they are all persecuted. Pag sumunod kay Kristo, itong mga tagasunod po noon ng Panginoon ay talagang iniusig. Ngayon, brothers and sisters, ngayon, pari hindi na po ganito yung uri ng pag-uusig sa atin at sumusunod tayo sa Panginoon. Ang mga sumusunod sa Panginoon are people who are doing good things. Nasa sabuong ng kalooban ng Diyos. Yan. Gumagawa ng yan ang mga disipulo. So once we obey and abide the teaching of the Lord, yan, tayo alagad ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, diba? Love one another. O, ang mga nagmamahal. Ang nag-a-apply ng pag-ibig ng Panginoon ay alagad ng Panginoon. So ngayon ito, yung mga gumagawa ng mabuti, hindi po naliligtas po sa mga pag-uusig. Hindi pa minsan, hindi pa nyo napapansin minsan, pag gumagawa tayo ng mabuti, hindi naman lagi na pag gumawa ng mabuti, mamamahan. Hindi ba? Hindi na kasalamatan. Kumbaga, gumagawa ka ng mabuti, pinaparangalan ka. Hindi laging ganyan na nangyayari. Hindi ko ba? May mga pangyayari. At pagka nakagawa ka ng mabuti, pinakainditan ka pa nga. At pag naindig sa'yo dahil sa ginawa, gumawa ka ng mabuti, o ano mangyayari? Sisiraan ka ngayon. Diba? Minsan na sa loob ng halimbawa ng isang opisina. Sa loob ng opisina, ay ang kalakaran ay yung corruption. So, sa loob ng opisina. Ito ngayon, meron isang empleyado na Kristiyano na hindi niya maaatim gumawa ng masama. Sa loob ng opisina ito, ang mga empleyado, kalakaran na nagdanakaw, gumagawa ng bigla may pumasok na isang empleyadong Christian. Empleyadong Christian. Ito empleyadong gumagawa ng mabuti. Kumaga hindi niya ginagaya yung mga gumagawa ng masama. Ay pupurihin, hindi po. Sisirahanin. Uusigin niya. Ayun. Yun po yung ibig sabihin. Sumusunod ka sa Panginoon, dahil sinusunod mo aral ng Panginoon. Ngayon ito, sisiraan ka. Ano ngayon ang gagawin ka sa Kristo? Love your enemies. Pray for the one who persecutes you. Yan po. Yan po ang itinuturo ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang tunay na pagkasunod ni Kristo ay walang karapatan na gumanti ng masama sa kapwa na gumagawa sa iyo ng masama. Yan po ang katotohanan.
May people natin sabi. So, sabi, sinisiraan ka na nga eh. Ginagawan ka lang nga ng masama eh. Tapos gumagawa ka pa ng mabuti sa kanila. Diba? Mayroon ganyan na magsalita. Yes! Totoo po. Mahirap talaga maging Kristo. Tulad ng Panginoon sa Kristo. Ano nang ginawa dito? Ang Panginoon, tingnan mo. Talaga naman ang daming umusig sa Panginoon. Ang tanong niya, ginawa bang mali ang Panginoon? Niya ginawa bang pagkakasalan? Wala. Ang daming gumawa sa kanya ng mga kamalian sa kanya. Pinagpasan siya ng Diyos. Pinagupit. Pinurang. Pinagsabihan ng mga masasamang mga salita. Pero ang tanong, gumanti pa siya. Pero ang totoo siya Diyos, makapangyarihan siya. Makapangyarihan siya. Kung hindi niya ba hinintulot na maganap sa kanya yung mga naganap sa kanya na pag-uusap. Hindi niya ba hinintulot. Pwede lang yan. Pero ba siyang iginanting masama? Kung nakabayubay nga sa pusang Panginoon, ano pang sinabi, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So tayo, if we want to be a follower of Christ, masa tayo. Hindi kung gumagawa tayo ng masama, ng mabuti. Gumagawa tayo ng mabuti. At mabuting tao tayo, walang magagalit sa atin. Hindi po kasi. Kung gumagawa tayo ng mabuti sa isang tao, sa mga tao, hindi lahat, we cannot please everybody. Kaya nga, di ba, we cannot please everybody. Meron pa rin na talagang magsasalita ng hindi tama sa iyo. Pag nainggit, nagkagawa ng kasiraan sa iyo. At yun pa, hindi mo alam, sinisiraan ka pala. Pero wala ka namang ginawang masama sa taong iyo. Binigyan mo pa nga ng mabuting, ginawan mo pa nga ng mabuting. Kaya nga sabi nga din sa Matthew 16, verse 20, if you want to follow me, deny yourself and carry your cross. Kaya kung talaga gusto natin sumunod sa Panginoon, kailangan natin lumutin ang sarili natin. Dahil pag hindi natin nalimot ang sarili natin, hindi natin kakayanin. Pag nakarinig tayo ng masakit na salita, wala naman tayong ginagawang mali, magagalit tayo. Pag nagalit tayo, gaganti tayo. Sigurado yan. Kasi yung ego natin, katamaan. So we have to deny ourselves. Kung ano yung sarili natin, isang tabihan. Sumunod kay Kristo at pasanin ang Diyos. Kaya pagka naging alagad tayo ng Panginoon, may cross. Kaya nga minsan, alam niyo, sa mag-asawa. Hindi ko ba sabi, yung asawa mo ang iyong cross. Hindi ganyan. Kaya nga maraming mag-asawang nag-aaway. Hindi magkasundo. Ganti yan. So hindi po.